Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Meisha Ami from Japan, Kabayan, Pisces. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong mga magaganap o mangyayari sa natitirang araw ng May 2025. Maraming salamat sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, sa mga bagong pasok dyan. Ano ito? Ayun, kalat pala yun. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat kasi nakataba ng puso na yung mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa ibaba ng video na ito. This is a general reading. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring ito isa vice versa. Energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Gawin nyo lang itong guide dahil kayo pa rin na makapagpapabago ng inyong buhay. Okay, merong mga tao, maaring friends, there's a allies or a friendship, na handun yung trust mo at handun yung pagiging loyal, no? Sila din, loyal din sila sa'yo at ikaw din loyal ka rin sa kanila. Merong mga situation na maaring dinesire o may mga inaksyonan ka in the past na situation na maaring hindi pa nasusolusyonan, no? Siguro may mga gusto kang aksyonan, may mga gusto kang gawin, no? Maaring ganun kasi nakatingin ka pa rin sa nakaraan, sa nakita ko. Pero you're thinking naman sa future na rin. Sa nakita ko dito. May mga kasiyahan o hindi yung thinking mo siguro sa mga masasayang magaganap o mangyayari. O kaya hindi yung thinking mo na dati is handun yung love, handun yung valuing nung situation na yun, no? Sa nakita ko. O you're illusioning something about doon sa bagay na yun. No? And then also, may marireceive ka raw na gift, ganyan. May marireceive kang gift, merong mga tao na magpupurihin ka, may tao na mambobola o babulahin ka or babulahin mo, or vice versa tayo, baka ikaw yung magbibigay ng gift, ganyan. And then also, merong mga kasiyahan na magaganap. Hindi ko lang alam kung pupunta ka sa isang mataong lugar or nasa situation ka na matao yung lugar o kaya pinagtrabaho mo, maaring mataong lugar, di ba? Maraming tao. Marami ka nakakasalamuha, maaring ganun. And then nakikita ko rin na maaring iba sa inyo, there's a community. Ako nakikita, or there's a group, or maaring outdoor, ganyan. O kaya hindi yung sitwasyon na you are in a public place. Ganyan. May mga group ako nakikita eh. There's an audience, baka iba sa inyo, artista kayo, YouTuber, TikToker, Facebook, o any social media, o networking, o kaya mga politics, no? Iba, if ever na nasa politics kayo. Pero maraming tao. Baka may pupuntahan ka lang na mga kasiyahan o parties, ganyan. Sa nakatok sa inyo. May mga tao na willing silang mag-give ng love and support sa'yo sa nakikita ko naman sa'yo. We have the Cancer, Libra, Gemini, and Leo. Ang nakikita ko sa'yo, you want to achieve something in your life. Iba siguro sa inyo, meron kayong alagang hayop. Either pusa, aso, ganyan. O thinking, no? Yun ang nakikita ko dito. Tingnan natin ang iyong energy. Baka may mga celebration na pupuntahan ka, no? O may mga makikita-kita. Ano ang energy ni Pisces? Pero makakaramdam ka raw ng happiness. Kasiyahan and happiness. Energy mo. Okay. Energy mo, sa nakikita ko okay ka naman. Kumbaga nandito ka sa sitwasyon mo na nagkakaroon naman ng
ng exciting situation. Maaring may mga adventures kayo, may mga lakad kayo, ganyan. Kontento ka kung sino yung mga kasama mo, yan, lalo na kung may mga kasama ka mga bagong tao, ganyan. O kaya may mga gagawin ka na at aaksyonan this time. Kaya nakita ko sa'yo, komportable yung buhay mo, you enjoy your life, no? Ini-enjoy mo yung sarili mo together with your mga nakakasalamuha, bago man yan o luma, ganyan. So nakita ko to, andun yung self-confidence, andun yung you will enjoy the reward or success na meron ka sa ngayon. Lalo na kung single ka, di ba, iba ganyan. Naka-enjoy mo naman sa nakikita ko sa'yo. Yung tingnan mo, Nine of Pentacles, di ba? Hindi ko naman nakikitang hirap ka dito. Kaya kontento ka kung ano yung meron ka ngayon sa ngayon. Kontento ka sa mga tao na nakakasalamuha mo at nakakabanding mo. Okay. Kumbaga nahandoon yung harmony ng bawat isa. Nandito talaga sa 18. Ayan. Tingnan natin ang parating sa'yo. Andun din yung disiplina mo, no? Parang you try to make it balance yung situation mo ngayon. Saan nakita ko dito? Kumbaga, there's a new beginning or may nakakaramdam ka maari ng freedom this time. O kaya nahandin yung maari may mga situation na nagtapos na sa buhay mo. Ganyan. Nandito yung lakas ng loob, kumbaga. Feeling new, feeling ano ba to? Feeling mo, parang nakalaya ka sa isang sitwasyon na naging mahirap siguro sa'yo in the past, ganyan. Anong parating sa kanya? Takpan natin. Medyo hindi maganda yung picture no card. Okay, ang parating sa'yo, medyo hindi maganda. Tingnan ko ha. Okay, parating sa'yo, sa nakikita ko sa'yo dito, maaaring may makikipag-usap sa'yo or makaka-receive ka ng information, communication, ganyan. May mga unexpected flow of emotion, situation, ako na nakikita sa'yo. Siguro, sa iba sa inyo, related ito sa kapatid mo. Sa iba sa inyo, related ito sa magulang mo o karelasyon mo. Ay, sabihin ko yung ano ha. Meron tayong, wala dito lahat. Ay, andito lahat eh. Sabihin ko man nandito, lahat ng element na nandito. Lahat ng element na nandito. Meron tayong Aries, Leo, Sagittarius, o Taurus, Virgo, Capricorn, Aquarius, Gemini, Libra, and also Cancer. Okay, ang nakita ko dito yun, may mga unexpected, a blow of emotion. Yan, maaaring may tao na makikipag-usap sa'yo or anything, information, communication, na pwede kang masaktan. Pwede kayo mag-away, pwede kayo hindi magkaintindihan, no? Pwedeng ma-stress ka sa kanya, or may mga emotional pain situation, ganyan. Maaaring makaramdam kaya sa kanya ng unhappiness. May isang sitwasyon sa buhay mo na mamamanipulate ka or mapanghihinaan ka ng situation. Ganon. Maaaring may tao na magiging brutal sa'yo o sasagutin ka o kaya naman siguro hindi naman pagbabastos. Siguro pagsagot. Ganun na rin pala yun. O kaya may tao na ikaw to or siya ha, may tao na magdidikta sa'yo. Ganyan. Na ganito. Wag ganyan. Dapat ganito. Dapat ganito. Hindi ka nakikinig. Example ko lang yun ha. Example ko lang yun. Kumbaga, isipin mo rin
yung buhay mo, ganyan, mag-ipon-ipon ka, ganyan. Kailangan palagi kang, ganito, ganyan, ganyan. Maaaring may maggaganon sa'yo. Yan. Ano ba iniisip mo? Dapat mag-think advantage ka sa mga bagay-bagay. Yun. May mga sitwasyon na hindi mo expectin na magaganap. Maaari din naman na sa iba sa inyo is maaring yung tao na to is ganun yung dinaranas na maaring tutulungan mo siya. Ganun. Pwede siyang vice versa. O kaya naman is mahihingi sa'yo ng tulong. O may tutulungan ka. May mga pag-uusapan din kayo related to a money. Meron. Related to plan, future, parang ano. Sa iba. Tingnan natin ano dapat niyang iwasan? Ano pong dapat iwasan ni Pisces? Sana hindi ka magpadala sa sa mga magaganap na mangyari sa iyo. Sana dito hindi ka makaramdam ng kaba, takot, or walang taong manakot sa iyo ganyan. Wala. Sa tingin ko wala naman. O kaya naman may mga nag-aaway, hindi nagkakaintindihan, maaring gigita ka sa kanila, ganyan. Ikaw yung magpapaliwanag sa kanila, maaring isa rin ganun, sa iba ganun. Maaring ganun sitwasyon. Anak pa ba? Tingnan natin. Dapat mong iwasan. Okay. The Tower. Okay, dapat mong iwasan. Ang nakikita ko sa iyo, siguro, kailangan mong iwasan yung mawalan ka ng pag-asa na makamit mo yung mga pangarap mo sa buhay o yung mga inaasam mo sa buhay. Iwasan mo na hindi ka magtiwala sa sarili mo o maging bilib sa sarili mo. Ganyan. And iwasan mo din yung ma-out of balance ka sa lahat ng aspeto ng buhay mo, sa money man yan, sa emotion man yan, sa actions mo yan, sa trabaho man yan, sa relasyon man yan. And then iwasan mo din yung mga tao na salungat sa'yo or mga tao na hindi kayo nagkakasundo, nagkakaroon ng pagtatalo, alitan. Iwasan mo na lang yon hanggat maaari. No? Kasi hindi rin naman siya makakatulong sa'yo. Magsasayang ka lang din ng oras. Diba? Hayaan mo lang sila. Alam ko naman na gano'n ka naman. Pero, syempre, madadala ka ng emotion mo, no? And then, iwasan mo rin ang paglabas ng malaking pera or paggastos talaga. Kailangan mo magtipid dito. Iwasan mo na hindi ka mag-trust sa intuition mo. Iwasan mo na hindi ka maging very creative. Or iwasan mo na hindi magkaroon ng pagbabago sa buhay mo. May mga point ng buhay mo na need na baguhin, need i-change, or need na magkaroon ng clarity, ganyan. May mga point ng buhay mo na kailangan mo i-renew. Tingnan natin ang iyong love. Sa love, isa lahat, kapatid, anak, magulang, kaibigan. Kamusta ang love? Ano po to? When it comes sa love, ano po yung ano? Okay, kaya pala lumabas siya. Okay. When it comes sa love, sa nakita ko sa'yo dito, sabi ko sa'yo meron tayo Aquarius, Gemini, Libra, Aries, Leo, Sagittarius. Ayun lang.
Yun. Dalawa lang siya. I-connect mo kung sino to sa'yo. Malay mo, kapatid mo pala to, di ba? Malay mo, kuya mo. Diba dito, karelasin mo. Okay, when it comes sa love, ang nakikita ko dito is may isang tao, maaari ikaw or vice versa tayo, may isang tao dito na gusto kanyang kausapin. Kasi may sinasabi siya na unfinished business. Bulol ba ako? Sorry ah. May sinasabi siyang ganun. Yun. Maaari itong tao na to is maaring ini-spy ka niya, nagtatanong-tanong siya maari sa ibang tao o tinitingnan niya yung social media mo, either Facebook. Kumbaga doon yung naghahanap siya ng updated sa'yo, no? Sa nakikita ko dito. And then, gusto ko niya kausapin kasi nagkaroon siya ng mental trap. Maari ikaw to or siya, nagkaroon siya ng mental trap sa'yo. Maaring kapatid mo, di ba? Kung sino man kaya, anak mo or ikaw ito. Nagkaroon siya ng mental trap na handun yung sitwasyon na nawawalan siya ng pag-asa na kasi gusto niya kanyang kausapin dito no? Meron siyang thinking na gusto kanyang kausapin. Siguro gusto niya ng kalinawan. Yung nakikita ko dito. Yun, kasi gusto niya magkaroon ng stability sa'yo. Andyan yung manifestation niya sa'yo, no? Or you manifesting this person sa nakikita ko na magkaroon ng new beginning sa inyong dalawa. Kasi sinasabi nitong tao na to na kilala mo na to, mahalaga siya sa'yo. Yun ang nakikita ko dito. Mahalaga ka din sa kanya. Or vice versa. Kung kayo is magkasama nitong tao na to, kung magkasama kayo ng tao nito, pero sa kanya dito kung kukunik siya sa'yo, medyo may delay. Kasi hando siya sa thinking na yun no? Minamanifest niya pa yung bagay na yun. Kung dito is, wala pa ako nakikita ang action sa kanya. Kung kukunik siya sa'yo, hindi ko pa nakikita, pero nasa isip ka niya. Kung kayo is magkasama nitong tao nito, sa nakita ko dito, nagkakausap naman kayo. Nagkakausap kayo, kaso may mga point ng buhay nyo na na hindi nagtapos. Kumbaga, either may mga hindi kayang i-accept na bagay. Halimbawa, kung nag-away kayo, o may mga hindi naging magandang situation sa inyong dalawa, di ba? Maaring hindi pa nagkaroon ng clarity yun, maaring gano'n, no? Sa nakikita ko dito. Maaring dead mythology na lang, if ever. Pero ang nakikita ko sa inyo, andun naman yung focusing nyo sa isa't isa dito, sa nakikita ko dito. Pero hindi ko lang alam why, pero isa sa inyo mahigpit. Or maaring naghihigpit. Yun ang nakikita ko dito. May paghihigpit na nangaganap o nangyari. Mari ko, naghihigpit ka. O siya. Kumbaga may mga idea kayo no? May idea kayo, siguro gusto nyo mag-travel. No? O kayo magka-relasyon. Halimbawa, o kayo may mga gusto kayo i-pursue. Maring ganun sa inyo dalawa. Kung single kayo, iba sa inyo, kung single kayo, maaaring may kausap na kayo na bago. Or meron kayo makikilalang bagong tao. Kasi may tao ako nakikita na parang may pagka-interested sa'yo. Tingnan natin ang money mo. Anak ko, busy sa kadadagdag. Ang iyong money. Ang money mo, may mga hinihintay ka raw. Na may patagal ka nang hinihintay. May mga ini-illusion ka, actually. Dahil lumabas. Ang ganda. Okay. When it comes sa money mo, yes, nagkakaroon ng mga, binavalue mo naman yung pera mo. Yun nga lang, siguro, stuck siya, no?
nai-stack yung pera mo. Hindi kayo lahat to. Ay, ano ba yan? Nai-stack yung pera mo, siguro may mga point o time ng pera mo na maaari na po-prostrate ka. Maaring may mga delay situation. Maaari kung malala kung may hinihintay ka, may mga delay. O kaya naman is naghihintay ka na mas tumaas pa yung ipon mo, hindi nagaganap o nangyayari yun. No? Maaring nag-i-illusion ka na rin dun sa money mo, sa nakita ko dito. Yung mga iniisip ka dito sa'yo when it comes sa money. And then also, ang nakikita ko dito, may mga kailangan mo daw magbigay ng effort na simulang muli o magsimulang muli para sa maaring pag-iipon, ganyan, o mas more mo siyang i-value yung pera mo, diba? Mas lalo kang mag-isip sa future. Kumbaga, nasa sayo kasi yung susi. No, nasa sayo yung susi, paano mo palalaguin yung pera mo. Dito. Try to give an effort to invest more when it comes to money. Kailangan mo ngayon kasi is mag-take it action at maging aware ka sa money mo this time. Kasi it's more on dissatisfaction. Parang, ang ano kasi ito, in and out, out. Mga ganun eh. Huwag hindi siya lumalago. Nang ganun na sa expectation mo. Maaring iba sa inyo, may mga incomplete na situation. Maaring may mga binabayaran kayo sa iba sa inyo. Kaya nakikita ko yung emotional mo. So, iba lang naman yun. Hindi naman kayo lahat. Tingnan natin. Any opportunity pa? Kay Pisces. Yung iba sa inyo, siguro may mga biglaan kayong gagawin, no? Sa nakikita ko dito, may mga biglaang decision making. Yan. Maaring may bigla makikipag-communicate sa'yo. Yan, maaring may mga lakad kayo, diba? May mga collaboration, partnership, may mga makikipag-deal sa'yo, ganyan. O baka magkaroon ng ayaan, mga ganun sitwasyon. There's a dealing, collaboration, or partnership ito sa nakita ko dito. Baka maging busy yung iba. Ganyan. And then also, parating sa inyo, iba sa inyo kasi medyo, medyo sana hindi lahat. Medyo magkakaroon ka ng struggle when it comes sa trabaho mo, sa pera mo, o sa mga nakakasalumuhan mo. Sana hindi naman ganun kalaking gulo. No? Sana hindi ganun kalaking gulo. Pero may nakikita ko sa'yo dito na tao na hindi ka nila gusto. Either galit sila sa'yo, insecure sila sa'yo, o naiingit sila sa'yo. Yun. Mag-ingat ka talaga sa pera mo. Yun ang nakikita ko dito. Sana hindi kayo lahat, no? Sana hindi kayo lahat. Ang nakita ko dito is and opportunity pa. Ang nakita ko kasi hope na hindi ko alam kung wala kang trabaho o naubos yung ipon mo o nagkaroon ka ng mga shortage money o kaya lack of money, mga ganun. Yun ang nakita ko. Sana hindi. Pero ang nakikita ko sa'yo, you are not stable. Either sa money mo, sa trabaho mo, sa meron ka sa hindi ko nakita stable mo. Maring sa mga nakakasalamuhan mo. Ganyan. Advice po, universe. May tao ditong saking o makasarili. Sabi dito may mga missed opportunity daw na lumakpas sa'yo. Yun ang sabi ni Carl. May mga bagay o sitwasyon na hanggang ngayon hindi mo pa kayang i-let go. You're still holding a situation. Universe, explain mo sa akin to. Okay.
Okay, ang advice. Sa nakita ko dito, alam mo sa nakita ko dito sa card mo, may mga pag-iisipan ka raw. Kumbaga, doon yung, may mga naganap na deep wound, pain, battle, and then maaring, ang nakita ko dito nagkaroon ng blockage sa'yo. Sa nakita ko dito, kasi may mga pinag-iisipan ka, no? May mga pinag-iisipan ka na gusto mong i-release o mag-escape o gusto mong lumaya sa isang sitwasyon. Parang may mga sinisiyasat ka, naghahanap ka ng katotohanan, ganito, ganyan, paano ba, dapat ba ganito, dapat ba ganun. May mga ganun sitwasyon. Ako nakikita sa'yo. No? May tao dito na ano, no? Iba sa inyo, dalawa anak mo? Tatlo anak? Dalawa, tatlo anak. Nasa ganun. If ever na may anak kayo, hindi naman lahat kayo. Or kapatid to, sa nakita ko, or kapatid siya. Yun. Ang nakikita ko dito, may tao dito na hindi siya interesado sa'yo. May taong hindi interesado. Iba dito nakakaramdam na kayo ng pagka-boring sa meron kayo ngayon. Nagkakaroon ng pagpapabaya or something situation na may tao din hindi siya very supportive sa'yo dito Or ikaw ito ha. May nakita kong ganun. Okay, ang advice mo dito, keep moving ka lang, keep fighting. Alam naman ni universe na you are the survivor person. Be creative. Kailangan mo ngayon is to take it action and focus sa lahat ng goal o layunin mo na to make it real, no? Sinasabi dito. Syempre, tama naman din na you need to release or mag-escape ka o ilaya mo yung sarili mo sa isang sitwasyon na nagkakaroon ka ng frustration. Ganyan. Kung kailangan mo na withdraw, mag-withdraw ka or there's a recovery from a difficult situation, ako nakikita sa'yo, no, maaring nandun na need to recover na. Kumbaga, kailangan mo na uling magpunla o magtanim para tumubo uli yung meron sa yung energy. Sa ang aspeto naman ng buhay mo yan, no? Sinasabi rin dito, mag-save ka ng money. Kailangan mo magplano, very careful sa plano mo. Kailangan mo is discipline, makontento ka. Kung may mga naganap o nangyari na natapos na nag-fail man yan, kung may mga pinagsisihan ka man o mga lungkot, is you need mo na rin siguro i-let go yun. Sa nakikita ko dito, you need to move on and find peace and acceptance also. Acceptance and also healing is needed. Kailangan mo rin na magkaroon ng mga recovery sa lahat ng aspeto ng buhay mo, kung sa mga parte yan na medyo nagkaroon ng hirap o pinag-iisipan mo na frustration man yan o yun na. Pero nakita ko naman sa'yo na there's a clarity situation ako na sa iba sa inyo ha. Nagkakaroon naman ng clarity na about dun sa mga gusto mong mag-actionan, plano o solusyonan into life. And syempre patient. Hindi lahat kasi is minamadali. Arigatou namaste, God bless.